Praise God. Good morning, church. Amen. Kinsay malipayon nga naa na punta dinhi karon. Malipayon gyud no, labi na ni mga young people nga gikan og NYC, perti gyud nilang lipaya. Kay halos taga-adlaw lechon baboy ang ilang sudan dito. Sana all. Pero naapoy uban nga nakulangan siguro sa lasa sa lechon, nagpadala sa kuag magtumas. Alangan, mas lami magunang naay sauce, no? So praise God, salamat sa Ginoo kay nahuman na gyud ang National Youth Convention and kabalo ko na adyoy gibuhat ang Ginoo sa mga kinabuhi sa mga kabatan-una nato didto, no? As always, naadyoy mga mensahe ang Ginoo nga presko og nakahigmata ang mga young people ba. No, dili lang kay niadto sila didto kitungod dula-dula, maglaglaag, magpagwapa-gwapa, pa-cute-cute, no? Ana. Pero kabalo ko ang Ginoo na ay gibuhat sa ilang kinabuhi. Na ay breakthrough nga nahitabo. Amen ba? Amen mga young people? Uy, hinay man. Amen ba mga young people? Hinay, di na lang mo sponsoran sunod. Bitaw? Ako lang i-grab ang opportunity karon no nga magpasalamat sa tanang mga nisuporta sa National Youth Convention, nisuporta sa atong mga youth, mga young people. Una sa tanan, pasalamatan gyud nato ang atong buhi nga Dios kay kun dili tungod niya dili gyud ka-attend ang atong mga young people dito ug wala gyud mahitabo nga convention kung dili tungod sa Ginoo. Ug sunod sa Pastor Joe, salamat kayo sa pag-uban. Thank you for supporting bisan pag atong mga kaniadtong mga katuigan sa mga batches nga nangaminyo na naadyo ka permente bisan pag usahay na kay mga ginabati ginagmay pero wala jud ka ni fail sa pag-uban namo sa pagkapoy kayo kay siyempre dili naman kayo bata ang imong edad mubalibad na bitaw kag painterpreton unta ka ni Pastor Dale. Binuangan bitaw na ko siya, uy, naa si Pastor Dale, pa-interpreton juga ani karon. Kay sila mo gining team gyud. Sa basta naa si Pastor Dale, pero niana siya nga, bahala sila diha, di na ko. No? Di na daw siya, kay pitig kapuya. Binuangan, bini siya Pastor Dale, pananaon siya dito sa kuano. Nananaon. Yung sao manaron nga, di na magani halos ka, kuan, maglisaw na maganik tindog, o maglingkod og dugay. Ako, morning time nga kami na pod. Amen. Inay mong katapad, morning nga time nga kita na pod. No? Sunod, ako ipasalamatan ang mga sponsors. Kung kinsa mo ito naghatag, di na natamo maisa-isa. Salamat kayo sa inyuhang pagkamanggihatagon. Financially, nag-awas-awas, nag-overflow gyud ang panalangin sa Ginoo kay ngano naatay sobra no sa mga sponsorships ug amo atong i-reserve para next year. Amen. Palakpakan na to ang Ginoo ana. So katong mga naay plano nga manguban nga mga young people, secured na inyong registration. Portion sa inyong registration. Amen. Ang sunod, Santa Ana family, salamat as always sa pagpagamit sa inyong van sa transportation, no, pagpadulong ug papauli. Hatod sundo gina sila sa van dito. Palangga jud kay na sila sa Santa Ana family. Bisan pa man nga sila Miko og si Hero, wala sila kadula sa basketball kay wala na pre-reg ba. Wala man mi na inform di ay nga una na day ang paagi. So nag-try lang mi nga sila i-register dito on site pero ning balibad man nga dili na pwede sila kadula. So it's better nga kuan na lang. Diba? Kinaaman po goy kanang dula si Miko nga sa lain nga liga. So, dito na lang sa siya. So, next year na pod. So, dili lang nato na i-take nga kanang sana discouragement. Pero grasya sa Ginoo, successful gihapon natong NYC. Og, wala ta natagak dayon sa basketball, di pare sa itong mga niaging mga tuig. Naka-4th tamak no? 4th place? Fourth place ta sa basketball districto. Palakpakan gihapon nato ang Ginoo ana. Og sa tanang mga membro nga nagaampo, salamat kaayo sa parents nga inyo hadyong gisalig ninyo ang inyong mga anak sa amua.
no? So napalalanginan gyud tanan sa pulong sa Ginoo dito, no? Unya kung dili gyud tungod sa grasya sa Ginoo, dili gyud ta ka-experience og breakthrough. Amen. All glory belongs to God alone. Palakpakan nato ang Ginoo gana. So magsugod ta atong text karon for this morning. Makita nato sa book of 2 Corinthians chapter 12 verse 9. Og 2 Corinthians chapter 4 verse 15. 12 verse 9. Nagaingon siya din, "Hey, but he said to me, my grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. Therefore, I will boast all the more gladly about my weaknesses, so that Christ's power may rest on me. That is why, for Christ's sake, I delight in my weaknesses, in insults, in hardships, in persecutions, in difficulties. For when I am weak, then I am strong." Ingnan mo ko galingon karon. When I am weak, then I am strong. Sa Cebuano nga translation niya siya, "Apan siya nag-ingon kanako, ang akong grasya igo alang kanimo, kay ang akong gahom ginahingpit diha sa kahuyang." Sa ingon ni ana, labi pang igakalipay ko di ay hinuon ang pagpasigarbo tungod sa akong mga kahuyang, aron ang gahom ni Kristo magapandong kanako. And the 2 Corinthians 4 verse 15, nagaingon siya, "All this is for your benefit, so that the grace that is reaching more and more people may cause thanksgiving to overflow to the glory of God." Sa lain nga translation, nagaingon siya, "For all things are for your sakes, so that grace, having spread to more and more people, will cause thanksgiving to overflow to the glory of God." Ang tanan namong mga pag-antos, kinsay na yung mga pag-antos din Wala. Kinsay na yung mga pag-antos din Amen? Kitang tanan na yung mga pag-antos. Ang mga pag-antos alang sa inyong kaayuhan, aron samtang nagadaghan ang mga tao nga nagadawat sa kaluoy sa Dios, mudagan usab ang mga tao nga magpasalamat kaniya, ug niini madayig siya. So our topic for this morning is about abounding grace. Everybody say abounding grace. Abundang grasya sa Ginoo. So our theme today will be grace beyond limits. God's abounding grace. Kinsay nagatuo nga ang grasya sa Ginoo way limitasyon. Amen? Abunda ang grasya sa Ginoo. Now the text was taken from the book of 2 Corinthians. Ug muhatag lang ko gamayng background nini. The book of 2 Corinthians is a personal letter from Apostle Paul to the church in Corinth. Now written after a period of severe conflict, focusing on reconciliation, defending his apostleship against false teachers. Kini magong mga panahuna kaniadto ning butho ang mga false teachers ni atong panahuna. Bisan gani karon no, sa atong panahon daghan na kayo mga false teachers kanang butho. Labi na nga uso na kayo ang paghimo og page, paghimo og kanang platform ba, maghimo ka og kanang means nga mas dali ka makakuha og interest, makakuha og attention sa tao. Ginagamit po ni sa mga false teachers karon. It is a complex letter reflecting a broken relationship being mended. So, ginadefend ni Paul ang iyang apostolic authority, ang iyang integrity against super apostles, kaniliging mga false teachers nga ginaingon. Paul reveals his own hardships, gireveal niya kung unsa iyang mga kalisod, showing that God's power works best through human frailty. Nga ang gahom daw sa Ginoo nagalihok ug mas kanang mas maayo, mas powerful kung ang mga tao naa sa ilang kahuyang. Amen. So Paul defends his ministry by highlighting his suffering, not his strength, but the strength of God in the midst of his weakness. Mo to'y giingon ganiha sa verse nato nga, so to giingon nato sa verse ganiha, I will boast all the more gladly about my weaknesses, so that Christ's power may rest
on me. Kay kung sa panahon manggod sa ato ang mga kaluyahon, mangita manggod ta sa presensya sa Ginoo. Mauna nga sa kaluyahon, mas mapakita nato nga ang Ginoo mahimaya sa atong kinabuhi. Amen? So grace, naghisgot ta about abounding grace. Unsa man ang grace? Paulit-ulit naman ni siya no, nato madunggan, pero ato alang usbon sa pag-define kay basin unyag na kuana nawa na ang ato ang pagsabot sa grace. So grace is the unmerited favor. Usa ka regalo sa Ginoo nato nga dili nato deserve. Amen? Abounding grace, dili lang man kay grace, abounding man siya. Unsa may meaning ana? It is a biblical concept suggesting a limitless supply of divine help. Balaanong tabang, di mahurot, for all situations. Meaning, sa tanan natong season sa atong kinabuhi, naatanan ang abounding grace sa Ginoo. So it emphasizes God's boundless provision. Walay kinutuban ang grasya ug tabang nga gikan sa Ginoo nato. So kung sa basic terms pa or sa mga uso nga terms karon nga ilang ginagamit, paldo ba? Inom katapad, paldo ka. No? Paldo-paldo ta sa grasya sa Ginoo kay abundant kaayo ang grasya sa Ginoo nato. Amen. Tanawa daw na katapad kung paldo ba siya sa grasya sa Ginoo. No? Tanawa daw, tanawa. Mailahan man na nimo kay ano man, magsige naman lang nag-smile. No? Ingna mo katapad, good morning. Dili ilagay, good morning. Good morning with a smile. Mauna iti mailhan nga paldo jud ta sa grasya sa Ginoo. Amen. Palakpakan nato ang ginawa na. Kinsay nagato nga paldo gyud ta. Mailhan man na sa lawas, tanawa ang lawas. Kung paldo na siya, ang mga bilbil ana naglayat-layat na sa kilid. Kay abundansya man, abundansya. Abunda ang grasya sa Ginoo. Amen. So ang unang butang ato ang istoryahan karon, we will talk about the abounding grace of God. Makita nato diya sa 2 Corinthians chapter 4 verse 15 sa unang bahin, for all things are for your sakes. Diha lang sa takotob. For all things are for your sakes. Sa NIV nga version, all this is for your benefit. Sa NASB kay for all things are for your sakes. So according to the verse, the first thing that we are going to talk about God's abounding grace are the benefits of God's abounding grace. Inay mo hang katapad, the benefits of God's abounding grace. Naagyo di ay nay benepisyo ning abunda nga grasya sa Ginoo no kiniana for all things are for your sakes. So, ang verse nagaingon all. All means tanan. Pero sa other translations niya na siya og for all things are for your sakes. Naay for kay kining tanan og sa Bisaya pa. Kay kani manggong the for nga word, it is used to intensify o gitagaan jud og punto ba. Nga kana nga all kining tanan naay purpose. For all, kining tanan naay purpose. Something is intended for a purpose, naay katuyuan. Benefit, unsa man ang benefit? Benefit is an advantage or profit gained from something. Ang kaning benefit, maayo na siya ba? Maayo, dili na siya negatibo. Makabenepisyo ta. So this is a helpful or good effect. Meaning na atay makuha nga makaayo sa atong pagkatao. Something that helps us to be better. Kinsa may gusto mas mahimong maayong tao pa din eh. Amen. Wala magid siguro gusto nga himong mas dautan nga tao, no? So in other words, ang tanang mga kalisod, pagtamay nga giagian ni Apostol Paul, naay katuyuan di ay. No? Para sa atong kayuhan. Hantod karon kita nagbenefit niya ni. Maunang usahay sa atong kinabuhing Kristohanon, naay mga pagsulay nga ginaalaw ang Ginoo sa atong mga kinabuhi, kay kana, kung maka-realize ta nga, dili man itungod kay gusto ang Ginoo nga magpait as kinabuhi, kung dili, giandam sa Ginoo ang atong mga kaugalingon sa mas dagkong butang nga naghulat sa ato sa unahan. Amen. Amen ba? O di na to na maabot, kung dili tungod sa abundang grasya sa Ginoo. Amen ba? All those hardships of Paul were instruments of grace. Katong tanan giagian ni Paul, kisa may nakaila ni Paul din Nakaila mo siguro ta, no? So daghan gid siya naagian nga hardships pagtamay. Dili lang dito to para sa iyaha ang iyang ginabuhat, kundi para sa ato apod.
Mo na kung giingon ganiha nga hantod karon nakatagamtam ta sa benepisyo sa abundang grasya sa Ginoo. So ang pangutana, what are the benefits of God's abounding grace? Unsa may mga benepisyo sa madagayaon og abundang grasya sa Ginoo? Ang una makita nato sa 2 Corinthians chapter 12 verse 9. But he said to me, my grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. Therefore I will boast all the more gladly about my weaknesses, so that Christ's power may rest on me. Ang una nga benepisyo nga madagayaon og sa abundang grasya sa Ginoo is God's abounding grace strengthens us in our weakness. Inay mong katapat, God's abounding grace strengthens us in our weakness. Ang abundang grasya daw sa Ginoo nagapalig-on kanato sa ato ang mga kahuyang. So strengthen, unsa man ang strengthen? To strengthen means to infuse divine power, endurance, and ability beyond human capacity. It is not self-confidence, dili na siya kaugalingon nga confidence nato, but God confidence. Confidence sa Ginoo. The strength that comes from our dependence on Him. Ang kusog na nagikan sa atong pagdepende sa atong buhi nga Dios. So weakness, naamagyud tay weaknesses tanan. So weakness refers to human limitations, kay ang tao naamagyud limitasyon. Physical, emotional man, mental, or spiritual inability. It includes fear, kahadlok, suffering, and moments when we realize that we cannot rely on ourselves. Kasi nagatuo nga dili gyud nato makontrol ang tanan. Amen? Di nato kontrolado ang tanan. Buot pasabot nga ang grasya sa Ginoo abunda sa paghatag kanatong kusog sa panahon sa atong mga kaluyahon, kay ang grasya sa Ginoo igo ug mas labaw pa sa atong mga pagsulay. Na ako'y mga declaration karon nga dapat natong i-verbalize gyud ug ato adyon tuuhan. Okay, everybody daw? Rere. Everybody say ha, with all your heart, nga naadyo pagtuo. Everybody say, bisan pag unsa kadako sa akong problema, dili makalabaw sa grasya sa Ginoo. Bisan pag unsa kadako ang akong panginahanglanon, dili na kahubas sa grasya sa Ginoo. Bisan pag unsa kadako ang akong sala, pangayo lang og pasaylo, og maghinulsol, og ang grasya sa Ginoo abunda sa pagpasaylo kanako. Amen. Amen. Palakpakan na to ang ginawa na. I-claim yun na to. Amen? So bisan pag magdungan tog yango-ngo din sa ato ang mga pag-ampo sa Ginoo, di gyud na mahurot ang abundang grasya sa Ginoo. Amen? Limitless ang grasya sa Ginoo. God's grace is abounding because weakness is not a one-time experience. Abunda ang grasya sa Ginoo kay ang atong kalayahon dili lang makita sa usa ka higayon. Nakasabot ba ta? Adunay mga higayon nga wa pa nato na ilhan nga uy, weak day ko ani diri napita. Muna nga abunda ang grasya sa Ginoo kay sa ato ang kinabuhi hantod nga kita mamatay, naagyo tay mga weaknesses nga ma-experience. Naagyo tay mga hardships nga atong ma-experiences. Every day brings new demands, new pressures, and new battles. So that kita pinaagi sa atong weakness, mudangop ta sa Ginoo, hantod nga daily ma-realize nato nga daily we need a daily dose of God's abounding grace. Amen. Nanginahanglan gimurtag tambal vitamins ba? Nga nangihinlan tag vitamins sa abounding grace sa Ginoo kay dili ta mo take sa vitamins ana, lisod kaayo na. Wala ang grasya sa Ginoo nato ana. Amen. So Paul prayed for relief kay katong thorn of the flesh in the flesh ba sa 2 Corinthians chapter 12 verse 7 to 9. Di na nato na i-deeply nang hisgutan pa kay madugay man ta. So ato lang i-shorten, si Paul nag-ampo for relief. Gihatag ba si Ginoo nga kwaon ang iyahang pag-antos? Wala.
God answered with grace instead of removal. No? God may not change the situation immediately. Dili kanang himuon sa Ginoo nga usbon dayon ang imong sitwasyon ba kung asa ka karon. Pero ang Ginoo nagahatag og kusog, nagahatag og strength para kita maka-endure sa atuang mga pagsulay. Amen. Sumotoy una nga benefit. Ikaduha nga benefit of God's abounding grace, makita nato sa Romans chapter 5 verse 3 to 4. Not only so, but we also glory in our sufferings, but we know that suffering produces perseverance. Perseverance, character, and character, hope. Sulat ni Paul, no? Kay tungod sa iyang mga experiences, tanan niya mga sufferings, gigrasyahan ra gyapon siya sa Ginoo. So ang second benefit nga ato makita dinha is God's abounding grace shapes our spiritual growth. Ingnan mo katapat, God's abounding grace shapes our spiritual growth. Unsa man ang shapes? To shape means to form, imuldi ba? Imuldi, refine. Ang shapes nagpasabot na paghulma, pag-usab o paghinlo sa kinabuhi sa tao sa paglabay sa panahon. Spiritual growth. Spiritual growth is a continuous development of Christ-like character resulting in maturity, faith, and godly living. Ang espirituhanong pagtubo mao ang padayon nga pagbag-o sa kinabuhi aron mahisama kang Kristo sa kinaiya, sa pagtuo o sa pamatasan. Kinsay nagatuwa na? Amen. Nagtubo ba atong mga espirituhanon nga kinabuhi karon dinhi? Amen ba? Meaning ang abunda nga grasya sa Ginoo ginahulma ang atong espirituhanong kinabuhi sa paglabay sa panahon. Kay aron kita mahimong hingpit nga Kristohanon. So wala man tay mahimo good sa atong kaugalingon para kita mahimong hingpit nga Kristohanon. Mo na nga kinahanglan gyud nato ang abundang grasya sa Ginoo. Kinsa may nakailan ni Joseph? Joseph the dreamer. Ato lang nang dalikitan gamay iyang story ha. He was the 11th of Jacob's 12 sons. No, anak siya ni Jacob. Unya, unsay na experience ni Joseph? Tungod sa kasuya sa iyang mga igsuon, betray siya at the age of 17. His brothers sold him to Ishmaelite traders who took him to Egypt. No, tricking Jacob into thinking he was dead. Ina nila ilang amahan mga namatay si Joseph. Sa Egypt, iyahang giserbihan si Potiphar. Pero tungod kay naibog man ang asawa ni Potiphar, tintal siya pero wala siya ning yield. Mo accuse siya nga murag na siya gihilabtan niya ang kuha ni Potiphar, ang wife, unya na priso. No, in prison, gi-interpret niya ang mga damgo ni Pharaoh. Unya, nakuan si Pharaoh bang ulo. Tinuod man diin ni gyud. Tinuod yun ni nahitabo nga ang iyang gi-interpret akong mga damgo. So, tungod ato, Pharaoh made him governor. Kumo naman kayo nila sa nga story sa ato And Joseph managed Egypt's resources. Dito siya na-assign sa mga resources. Saving the nation and surrounding areas, including his family from starvation. Naamag famine, mabutay ato. So, during the famine, ang iyang mga igsuon ni atog Egypt kay para mangayo og pagkaon. Una, wala nila nailan si Joseph, pero si Joseph nakailan nila. Kung kita si Joseph kaha, ug nangayog pagkaon atong maigsuon nga mo'y nagbaligya nimo, mahimo ba kaha nato nga pasayloon sila? Ha? Kung sa tawhanon ba no? Kung kita batol, bahala mo mga pasmo mo diha. Naa maging nature ang tao ana, kay ngano mandili basta-basta ang gihimo nila kang Joseph. Ikaw daw ibaligya sa imong mga igsuon. Unya, ingnon imong papa nga patay na ka. Pero niabot ang panahon nga ning balik sila sa ilahang igsuon. Unya ang igsuon si Joseph wala nagdumot. Dili gyud ta dapat magdumot. Amen. Kay kung magdumot ta, dili gyud ta ka-experience sa abundang grasya sa Ginoo. Kay wala man nagdumot si Joseph, iyahang gipasaylo, iyahang mga igsuon. Gitagaan niya pagkaon. Wala nagdumot. Maunang si Joseph ang nahitabo niya. Gi-intend sa iyang maigsuon sa iyaha nga
mawala siya sa ilang pamilya kay tungod sa ilahang jealousy. Pero ang gihimo sa Ginoo, tungod nga wala nagdumot si Joseph, gipa-experience niya ang abundang grasya, no, sa kinabuhi ni Joseph ug nahimo siyang gobernador sa Egypt. Amen. Kinsa may gusto sa inyong kinabuhi ana nga ang walay unforgiveness nga nagpuyo sa tong kasing-kasing kay ano man mahimo kining babag sa abundang grasya sa Ginoo. Buna kita mga Kristohanon, dili kita angay magdumot. Ingnar gud yung magkatapad bi, ayaw jud pagdumot sis, ayaw jud pagdumot brad. Kay kung gusto tag abundang grasya sa Ginoo, walao na tanan. Amen. Amen ba? Amen. Hinaot no, grasya sa Ginoo mahimo gina nato. Amen. Sa ikatulong benefit, 1 Peter chapter 4 verse 10, use whatever gift you have received to serve others as faithful stewards of God's grace. So yung ikatulong nga benefit is God's abounding grace positions us for greater ministry. Kinsay ganahan o greater ministry. Amen. So position. To position means to place someone for purpose and effectiveness. Kung sa Bisaya pa, positions, nagpasabot daw nga, pagbutang sa Dios sa usa ka tawo sa hustong lugar o panahon, aron magamit siya sa tumong sa Dios. Greater ministry. It means greater impact, greater fruitfulness, and usefulness. Not popularity or title. Dili man pasabot, nga ibutang ka sa Ginoo sa greater ministry. Nga for example, ikaw, gihimo na ka og associate pastor. Dili lang kay nindako imong title, maghinambog na ka. Di na mao. No? Mo na bitay ingon nga sa di ba great power comes great responsibility. Mo na kung giposisyon ka sa Ginoo sa greater ministry, nagpasabot nga gihatagan kaniya og grasya. No, dili pasabot na mas taas kag posisyon, kundi mas dako ka og trabaho. Kaya ang uban rabang Kristohanon dili gusto og dakong trabaho. Mo na nga naka-espiritu nga dili ko na kay kapoy kay na. Mo na nga di ta ka-experience abundang grasya sa Ginoo. Mas mudako ang atong trabaho pero para man pud sa gingharian sa Ginoo. Amen. So how about unsaon man sa abounding grace nga iposisyon ta for greater ministry? Una, ang grace humbles us. No? I-humble ta sa Ginoo sa grasya sa Ginoo. Grace equips us. Andamon ta sa grace, and grace sustains us. Paluyuhan kita sa grace sa Ginoo kay nga naman my grace is sufficient. No mo na di gyud ta biyaan. So ang grasya sa Dios maoy nagahimo kanato nga magmalampuson kita bisan pa sa atong mga kakulangon. Amen. So si Moses, kinsay nakailan ni Moses? Si Moses kabilibaron siya katong pag-ingon sa Ginoo nga ikaw ang mag-lead sa mga Israelites out of Egypt. Ana si Moses nga dili man ko kabalo mo istorya ka man ko Lord. Pero wala na nakapugong kang Moses, no? Gigrasyahan siya sa Ginoo mo na nga ikaw karon nga naminaw. Kung tan-aw nimo sa imong kagalingon na di nimo kaya kay di ka kabalo mo istorya kaayo, dili ka kanang maka-speak kanang daghang tao, maulaw ka. Ina bakak na sa yawa. Ina bakak na sa yawa. No? Kay nga naman ang grasya sa Ginoo abunda. Kay ang grasya sa Ginoo abunda, mahimo sa Ginoo nga ang imuhang pagtuo sa imong kagalingon mausab. Kung di ka kabalo mo istorya, paistoryahon lay ka sa Ginoo ana. Ako di din Ha? Nagtuo ba ko nga muwali ba ko nga hesitant man kay ko nga mahimong pastor. Pero grasya ra gyud sa Ginoo no, gibiragi ko niya balik no sa iyang presensya no. Palakpakan gyud nato ang Ginoo ana. Kay wa ko nagtuo nga makawali ko for 3 times na sa convention nga ang mga crowd pertigyong daghana. Last convention, last week, nagwali ko in front of 2,700 kapin nga mga katawhan. Di po na lalim gyud kay ang kakulba, di gyud po na masukod ang kakulbaan. Kinsa may naka-experience niyo naka-speak no in front of unana nga number nga delegates? Kung dili tungod sa grasya sa Ginoo, wala gid ko'y mahimo.
Muna nga ako, nagsalig rin ko sa tanan, sa grasya sa Ginoo, dili sa kong kaugalingong abilidad. Amen ba? Muna nga kita, dili na to limitahan ang atong mga kaugalingon nga dili ta ka-serve tungod kay naati kakulangon, hunahunaa nga ang grasya sa Ginoo abunda. Amen. Palakpakan na to ang Ginoo na. Mo to ang tulo ka benefits ha. Kinsa may ganahan og kanang mas dako og kuan, mas dako og kanang kuan ba? Purpose. Wala ba? Wala ganahan og dako mas dakong purpose para sa kingharian sa Ginoo dinhi. Ha? Amen? Amen ba? Si King ramay magsigig amen diri oy. Si King ra gyud ibutang sa Ginoo for greater ministry anderon. Amen. Ayaw hunungi ang imong kaugalingon tungod sa kahuyang. Saligi ang grasya sa Ginoo adlaw-adlaw. O gamita kini sa pag-alagad sa uban. No? Dili man ni si sarili mahimong pastor ka. Aron gamiton ka sa Ginoo. Amen ba? No? Naka sa ministry, ikaw kung naka sa ministry karon, tungod na sa abounding grace of God. So, dili nimo kaya sa grasya sa Ginoo. Kay kani bitawng itlog dili man ma-serve sa purpose kung dili buakon. No, nausahay nga kinahanglan kitang buakon kay aron kita maka-serve sa atong purpose. Amen ba? Si Jesus Christ, unsay gibuhat niya? No? He was given by the Father even it breaks his heart. Gihatag niya ang bugtong anak aron kita makabaton og bag-ong kinabuhi. All of this is for your benefit. Mo na giingon sa verse. All of this is for your benefit. Nakita ninyo? All of this is for your benefit. Gihatag sa Ginoo yang abugtong anak aron kita makabenepisyo. Amen. So, ang kaduha nga butang atong hisgutan about God's abounding grace. Una, unsa ganito? The benefits of God's abounding grace. Ang kaduha, the expansion of God's abounding grace. Makita na to sa 2 Corinthians 4 verse 15 sa ikaduhang bahin. Yan na siya dito nga. So that the grace that is reaching more and more people. Yan na siya dito no. Expansion. Unsa man ang expansion pag? Palapad. Means to extend, enlarge, or increase in reach and influence. In the context of grace, it refers to how God's grace does not remain limited to one person or group, but continues to spread outward. Pakuyanap. Unsaon man nato pagpakuyanap ang abundang grasya sa Ginoo? How does the abounding grace of God reach more and more people? Ang gitubag ni Paul ani, through people whose lives have been touched by grace. Maka-expand daw ta sa abundang grasya sa Ginoo, pinaagi sa mga kinabuhi nga naka-experience pod sa abundang grasya sa Ginoo. Saan man na? Ha? John chapter 4 verse 28 through 30. Then leaving her water jar, the woman went back to the town and said to the people, "Come, see a man who told me everything I ever did. Could this be the Messiah?" They came out of the town and made their way toward him. John 4 verse 39, many of the Samaritans from that town believed in him because of the woman's testimony. He told me everything I ever did. Yan na siya. Ang una nga paagi, aron kita magpakuyanap sa abounding grace sa Ginoo, is God's abounding grace spreads through our testimony. Amen. So, kinsay nag-abalo ani nga story? Samaritan woman. Ang Samaritan woman, nag-abot sila ni Jesus, kay kanimagong Jews o Samaritans, dili gini dapat sila mag-istorya, kay naibalaod anak kaniadto. Gina-prohibit sila, gina-restrict sila, nga bisan pa mangganig mo adto sa ilang lugar, dili pwede. Pero nakita si Jesus o ganing Samaritan woman dito, niya nahibulong siya, kay ngano, gistorya sa Ginoo kung unsay nahitabo sa inyong kinabuhi. Unsay past sa Samaritan woman. Friends, bre sila sa Ginoo, dili ba? Katok pa ba ang time sila nag-abot? Gistorya sa Ginoo nga ikaw, limana, kabana ang ningagi kanimo. Unya, karon naabot yun kay kapuyo, nga di gyud gihapon nimo bana. Nahibong ang Samaritan woman, ano kabalo ba ni siya? Niya ana bang Ginoo nga mauna nga dautan kay ka? Niya ana bang Ginoo? Wala. Instead of shaming her, He healed her. He restored her. Nga pinaagi
sa grasya, sa abundang grasya sa Ginoo, na-restore ang dignity sa Samaritan woman. Mauto nga ang Samaritan woman, piting lipaya niya, tungod sa iyang kalipay, o sa iyang ka-amaze, ni adto siya sa iyang mga kaubanan ng mga Samaritanhon, iyahang gi-declare, gi-proclaim niya nga si Jesus, mo ang Misaya, kay tungod, nakabalo siya, bisan pag wala na kong gisultiis, akong magkaagi, pero wagid ko nila gipakaulawan. Mo na kita mga Kristohanon, kung makakita ganitag, Kristohanon pod nga, naay ginabuhat nga, murag medyo dili kaaya-aya, kay tungod, ang atuang perspective, mas righteous ta nila. Amen ba? Ang Ginoo gani, wala magani giingnan ang Samaritan woman nga dautan kay ka kay kini 5 na ka lalaki nga kana. Muna this is a reminder for us nga kita kung makita gani tag mga kaubanan nato nga naa nag-struggle na naay kanang pagsulay silang kinabuhi. Naa sila gina-struggle ato silang i-encourage. Amen. Ingnem katapat, i-encourage. No? Na ayaw pakaulawi. No? Kay kasagaran mga tao, imbis nga ipakalat ang grasya sa Ginoo, lahi man ang ipakalat, ang hugaw man sa isig katao. Now, we should not be ashamed of our testimonies. Amen ba? No? Dili lang kadto, kundi Jesus broke down barriers. Kaya nga naman, sama sa akong gingon kaganiha, Jews are not allowed to communicate with Samaritans, even setting foot in their place. Ang tungod ato, daghang nituo nga Samaritanhon sa Ginoo. So, unsa may makita nato ana, naay breakthrough. Amen? God's grace, ang grasya sa Ginoo nga abunda, produces breakthrough. Nga, imposible kayo, hunahunaon nga, ma-break to nga law, pero gibuhat sa Ginoo nga na-break to. Amen? Muna nga, naay breakthrough. No, grace spreads when people see and hear real stories of God's work. Ang imuhang testimony, dili man siguro kaayo dramatic, di man guro makahilak, pero powerful na kay ngano tinuod man. Tinuod man kay ngano man ang Ginoo may namuhat ana. No, people may argue with theology. Daghan kay magdebate about anang sa Biblia karon, pero wala jud maka-argue anang transformed life. No, wala maka-argue ana kay ngano man makita man gud sa imong binuhatan. So we should not be ashamed of our testimonies. We should proclaim how good God is and how the grace of God impacted our lives. No, our testimonies carry the grace of God, and when heard by people, kung madungog daw sa people, ganiha testimony Sunday man din nato karon, no? Kung madungog sa mga tao, they will have the opportunity to receive and experience the grace of God. So spread the abounding grace of God through our testimonies. So ako ang tawagon si JV karon, aron mo testify about unsa ang iyahang na experience karon ito ni aging National Youth Convention. Ali daw JV. Gikan sa imong paggikan nato dinhi, unsay nahitabo, mahantod na abot ta didto, nya na uli ta dinhi. Sige daw. I-kuan lang, i-summarize lang. Kaya dili man nato dapat ikaulaw. Glory to God. So, salamatan akong dako ang Ginoo for this opportunity na istorya ang iyahang pagkamaayo nga gibuhat gid sa ako. Actually, daghan kayo kung akong isa-isahon tanan dili ta mahuman. Ing ana ka abounding, ing ana ka limitless ang atong buhi nga Dios. So, pagpadulong pa jud namo dito sa NYC kanang kato na week, grabe jud kayo ako ang kanang giatubang ato. Uy, mohila. Kanang bitaw sa pagsulat pa lang sa iyahang gihatag sa amuan na assignment, kay grabe na jud, kailangan jud nako i-uninstall tanan ako Messenger, akong Facebook, kay ako ang mga ka-groupmates sa research. Sige JV, nga ako ang mahadlok na ko magtan ang portfolio ing ana, pero kato kay nagpailalom jud kog taman sa tong buhi nga Dios na Lord, bahala na ka ani Lord, unahon gyud ka. And kabalo mo pag kahuman og sulat reveal ni Lord sa ako ato na peace
Kay sige ra kog hilak because I know to me it was a letter from God nga para sa ako. And then wala dito na human akong testimony, guys. Grabe, first night pa lang I lost my phone. Tapos fourth year student ko, so daghan kayo kog kailangan dito nya. Pero kabalo mo katong nga gabi, katong nga mga time I didn't feel like I lost something. Wala gid nako gibati nga naay nawala sa ako. And lipay gyud kay ko nga naabot ko dito na dapit sa tanan nga mga pulong sa Ginoo nga iyahang gihatag o sa tanan nga iyang gipa-experience ako adito. You know what? I met two people. They shared to me their testimonies. Mga young people from District 4 and District 2. First, kay pagka third day man siguro to, I met Divine. So, kini si Divine, isa ni siya ka young people. Upat lang sila sa ilahang church nag-adto, and then, gabi, before sila naka-adto dito, na maligya pa sila yung ana. Si Divine was the only believer in her family. Actually, pastor na unta iyang papa na backslide. Iyang mama, devoted Catholic nga nasa abroad, and ana siya sa amuan ni Ate Aya. Iyaha jud ang desire is kanang madala gani niya iyahang family. And then na sulod sa Ginoo sa ako ang kasing-kasing to pray for this kid, to pray for her. So Ate Aya and I nagpray mi ato na bata, and then wala pa dito na human. Mga last day I met again from District 2, si Jen. Siya lang po, isa sa iyang family, ang unta believer. Pero pagkawala sa iyang mama, kay tungod, nakita sa iyahang papa, ang iyahang kinabuhi nga nabag-o. Iyang papa ni Ingon, nak mo, kuyog ko nimo. Karon iyang papa nagasimba na. And then, kabalo mo, katong time, wala pa dala na human. During, sa amo ang, dito sa NYC, namin ginakaliguan nga balay. And then, tabian man to si uncle o si auntie. Pagka last day lang po, kay nagaligo man mi pag afternoon, ana si auntie o nga, maulang lagi daw ilang panginabuhi, na sila'y tulo ka anak, nagskwela tanan. So nakita gyud nako nga, ingani man jud ang situation o. And I know, they need God. So, and something in me prompted to pray for this family. So, ang mga naa dito nga mga young people, Digos Church, and katong mga boys sa Inawayan. And giinan ako si Ante, te, okay lang ba? The Lord led me. Nga ingnan si Ante na, te, okay lang ba kung magbilin mig pagampo? And then, moto, giampuan na mo to na family, and gideklarahan na mo nga, katugod na pamilya, luwason gud sa Ginoo. And I continue to pray and hope nga moabot yun na nga panahon. And you know what? In these experiences, di ba nawala akong cellphone, I did not feel like I lost something. In these experiences, unsa ang gipakita ni Lord sa ako, kabdugay naman gud ko kabalo nga gitawag gud ko sa Ginoo sa akong calling. So the issue was that giingnan ko sa Ginoo sa akong calling. Ang issue is akong heart. Kay akong hunahuna wang good. Ako buya ang kinamugulangan sa amua, and then kanang kailangan akong stable job, ingana, kaya akong mga manghod, nagskwela tanan. So, during that time, gipa-feel good na ako, ni Lord sa ako ang different kind of joy, na dili na ako makompare every time nga, tagaan ko niyag achievement, padaogon ko niya mga competitions, dili yun ako makompare ang joy nga ako ang na-feel when He led me to do those things. And then, that moment, naklaro na gyud nako kung unsa ang gusto buhaton sa Ginoo sa ako. And sa word nga gipang bubo sa mga speakers, sa mga pag-ampo sa mga pastors didto, sa tanang gi-allow ni Lord nga ma-experience nako didto. Kabalo mo pagkakita nako ay kuan ni ana nako nga ayaw ka nang
mamalit na lang kog Bible. Kaya wala mo kay phone, no? Anak, pamalit na lang kog Bible. Nag-share naman good mi ni Jane Ross sa Bible niya. Naman ko'y Bible, KJV lang. So, dili kayo ko kakuan. So, mga to, anak, mamalit na lang kog Bible. Kabalo mo, sa kamaayo ang buwi nga Dios. Kabalo man si mama nga, wala ko'y phone. So, pag uli na kog balay, ana siya, nak, pag ilis, kay mananaw, tag cellphone, kay gamit kayo nimo. So, anak ko sa iya nga, okay, ragyod ma, nga sindaghan pa kay kag obligasyon. So, sige lang, ang Ginoo man mo provide, anak. So, nag-ilis ko. And then, before nisaka ko kay mama, I prayed to God. Anak ko, Lord, ikaw na bahala, ani Ginoo. Kabalo gyud ko mamuhat ka. Pag saka na ko, kabalo ka, igor ako gipailis ako ang sa Ginoo. Pag abot na ko dito, adto akong tito, nagdala og bag nga na iPhone. Gihatag niya sa ako. Pero kabalo mo, nalipay ko nga gibuhat na sa Ginoo. Kabalo mo, asa ko mas nalipay. Nilakaw si mama og ako manghod nga 10 years old, among kinamanghoran. Imbis manglakaw mino, nimalit si mama og tambal sa MD kay tambal sa kong lolo. Out of nowhere, ni Ana akong manghod, naay mga taong nakadungog ha, ma, gigunitan gyud sa Ginoo ang kasing-kasing ni Tito, wala ka nakautang. And naana daw ang mga kuan at ang nakadungog nga kanang kuyawa ato nga mga words daw nga magikan sa bata. And then I realized something. Limitless ang Ginoo. 10 years old, nakatestify sa pagkamaayo sa Ginoo. Amen. Dili gyud nato. Grabe jud ang Ginoo, no? Nasayod gyud siya sa tanan and then gamiton gyud niya ang tanan. Dito grabe jud nako akong kalipay ba nga nakadungog ko ato nga nakatestify ako manghod and then sa akong testimony sa akong kinabuhi giunsa ko pagluwas sa Ginoo, giun sa pagdala ko family diri. Magduha-duha gid ko unsaon man na oy nga lisod man kayo sa ako Pero during sa camp katong last night prompt jud ko ni Lord nga istorya to na testimony sa isa kayong people katong si Jen. And then na-realize na ko ba nga umusunod lang ta sa Ginoo kung unang plano. To God be all the glory. Amen. Palakpakan na to atong buhi nga Dios. See? Tungod sa nahitabo nawadag sila po si JB pero unsay gihatag sa Ginoo niya pagbalik sobra-sobra pa. Amen. Daghan pa kay siya na nasangyawan dito sa NYC, daghan pa siya naampuan dito. Amen. Gi-share niya yung testimony mo una nga sa pagpakuyanap sa abundang grasya sa Ginoo, dapat ato yung i-share atong mga testimonies kay ngano man diha na makakuha og encouragement ang ubang tao nga wa pa ka-experience ana. Amen. Kinsay excited nga maka-experience sa abundang grasya sa Ginoo dinhi. Amen. Palakpakan na to ang Ginoo. So mo to ikaduha no? Testimony ay katulo. Ato na lang ning i-summarize tanan. Ay kaduha pa di ay. So Romans chapter 1 verse 16, for I am not ashamed of the gospel because it is the power of God that brings salvation to everyone who believes. First to the Jew, then to the Gentile. Mark chapter 16 verse 15, he said to them, go into all the world and preach the gospel to all creation. So ang ikaduha, klaro kaayo nga paagi aron makuyanap ang abundang grasya sa Ginoo is God's abounding grace multiplies through the gospel message. So, pagpakuyanap, pag-multiply, to increase, no? Cebuano, nagpasabot nga, padaghanon. Ang gospel, mo na siya ang good news. Di naman na bago sa tua. Ang kamatayon ni Kristo, ang iyahang kinabuhi, ang iyang kamatayon o iyahang pagkabanhaw. Mauna ang good news. Mauna dapat na atong ipakuyanap. So, grace multiplies, ang grasya sa Ginoo, ang abundang grasya sa Ginoo naga-multiply pinaagi sa gospel kay ngano man ang gospel, ang good news Nadia, the gospel carries divine power. Ang good news daw nagadala og divine nga gahom. Kay ngano man gikan ang Ginoo man mismo ang gospel god. Amen ba? And the message is universal. Usama tong giingon ni JB, dili limited nga pang tiguang ra ang gospel, kundi 10-year-old, 1-year-old, basig unsang edad, may ngipin ka man o wala, no?
senior citizen man kag sa dili, ang message sa gospel is universal. Pwede sa tanan. So salvation. Salvation is offered freely. Nahimong libre ang atong kaluwasan, kay ngano man, gibayra naman sa Ginoo ang price ani. Tungod sa pagpakamatay niya sa cross, so kita, blessed kay ta, kay ang Ginoo nagpakamatay, para lang ka nato. Mao na ang gospel, dapat natong ipakuyanap, aron makuyanap pod ang abundang grasya sa Ginoo. Amen. So ayaw gid mo undang sa pagpakuyanap sa pulong sa Ginoo. Amen. So ikatulo, Galatians chapter 6 verse 10, therefore, as we have opportunity, let us do good to all people, especially to those who belong to the family of believers. No, family of believers. So ang ikatulo nga paagi aron mukuyanap ang grasya sa Ginoo, abounding grace of God, is God's abounding grace flows through the community of believers. Kinsay nagatuo nga kita usa ka community sa mga magtotoo dinhi. Amen. Mudagayday, flow. Abounding grace flows. Unsa man ang flow kung maka dungog mo flow, mudagayday no sama sa kanang sapa. So community of believers, the community of believers is the church. People united in Christ who live, serve, and grow together. Mao na kita, no? So grace flows powerfully where believers, ang grasya sa Ginoo magadagayday daw nga naigahom kung kita na ay love. Tingnan mo katapad, I love you. I love you sis. I love you Brad. Love one another. No? Kay isa man ta ka community. Ikaduha, share resources. Tingnan mo katapad, ay pod pag dinalo. Share your blessings. Ang ikatulo, serve sacrificially. Ano sa may meaning ani? Serve bisan paog, busy. Amen? Serve bisan paog, gipit na sa time. Serve bisan paog, ipit ta sa financial. Amen? Ang name katapad, serve lang. Kaya ang Ginoo anda mohatag og grasya nimo. No? Muna nga kita, mag-encourage ra gyud ta dinhi. Kay mag-encourage ra gyud ta dinhi. Amen? So love one another, share resources, and serve sacrificially. No, ma-appreciate gyud nako ng mga kauban nato dinhi ba nga. Kabalo kong busy sa trabaho, pulaw, daghan og mga paperworks, pero maningkamot na maka-join sa mga fellowships, maningkamot nga maka-serve sila sa ilang ministry, no? Dili na nila mabuhat kung dili tungod sa grasya sa Ginoo. Palakpakan nato ang Ginoo na. No? Mo na kung kana mahimo nato na ang ato ang church mahimong channel of blessing. Mahimong channel of grace. Kinsa may ganahan nga mahimong channel of abundant grace sa Ginoo dinhi. Dili lang kay container ba kay kumuingon man gud kag container lang ka sa grasya sa Ginoo, dili na mo kuyanap. Kinahanglan mahimutang channel for the grace of God. Kay para managhan po ang atong komunidad, mga believers. Amen? So, ikatulong nga butang, nga ato ang hisgutan karon about God's abounding grace, no? Are the outcomes of God's abounding grace. Amen? Unsa may outcome, ana? Mubalik ta gamay dito sa community of believers. Kay naka-attend manggod ko og kuan, seminar ba about leadership, online lang. Unya ang gi-emphasize dito, mubalik sa ta dito ha sa community of believers. Nag-attend ko og online seminar about leadership and ang gina-emphasize dito ang importance of discipleship. No? Nabantayan ninyo ang ato ang Great Commission nagainga na, go ye into all the world and preach the gospel to every creation. Niya na po siya nga, go and make disciples. Wala siniingon nga, go and make church members. Niya na siya nga, go and make disciples. So, dili ta magkontento dapat nga bench warmers lang ta. Dili ta magkontento dapat nga igo ra ta maminaw, igo ra ta magpasinaw. Ha? Ingnaim katapad, panangyaw pod. Amen. Dili man kinahanglan mahimong pastor aron manangyaw, di ba? Amen ba? God doesn't need a hearer. Wala siya nang inahanglan og listener lang sa iyang pulong, kundi God needs doers. No? And mauna kita mga disciples.
No, ayaw ka kontento gyud nga diha ra ka sa imong lingkuranan, no? Mas daghan man ang yaw sa pulong sa Ginoo, mas daghag maluwas nga kalag diha sa Ginoo. Amen. Kay ingon pa dito sa seminar nga akong natinan, we should have a factory mindset. Unsa may meaning ana? Kay kanidang atong church, kamo, kita, pagsulod na to, factory ba? Nang factory sa mga gani produkto? Raw materials ta pagsulod na to. Mo na nga paggawas na to, unsa man? Raw materials bagihapon ta kun nato sa factory? Dili na, bag-o na tang binuhat. Amen? Amen ba? Nakita ninyo? Raw materials ta pagsulod, pero paggawas, mahimo na tang bag-ong produkto. Mao na nga kung kita, listener lang ta, kaniadto, pagawas na to, mahimo na tang discipler. Go and make disciples. Amen? Himuan ni nga encouragement sa imong kaugalingon karon. Amen ba? So, dito na ta sa ikatulo. So, the outcomes of God's abounding grace. Unsa may outcomes sa abundang grasya sa Ginoo? 2 Corinthians chapter 5 verse 17, therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has gone, the near has come, the new has come. Titus 2, chapter 2, verses 11 to 12, for the grace of God has appeared that offers salvation to all people. It teaches us to say no to ungodliness. Ang grasya sa Ginoo nagatudlo kanato nga modili ta sa mga dili iya sa Ginoo. And worldly passions, and live to self-control and to live self-controlled, upright, and godly lives in this present age. So ang una nga outcome sa abounding grace sa Ginoo kung naka-experience na taana is transformed lives. Transformed. Kanunay kung naga-illustrate anang about sa caterpillar, no? Basin muwali kung bisin asa, ma-illustrate gyud nako na basta naay new creation, naay transformation kay ano manggod, ang caterpillar manggod muagi siya process, metamorphosis, unya, unsa may kinahanglan niya aron mahimo siyang butterfly. Nana siya sa cocoon. Unsa kinahanglan niya? Breakthrough. Inayong katapat, breakthrough. O, kinahanglan, gisio niya, ang nakakulong niya, aron siya makalusot sa iyang bag-o nga lawas, o bag-o nga binuhat. So, mo po na, nga kung maka-experience gyud ta og abundang grasya sa Ginoo, makita nga mahimong transform ang atong kinabuhi. Kung ma-transform na ta unsa may mahitabo? A new identity. Kung ikaw sa una dili ka anak sa Ginoo, anak ka siyawa, mahimo na kang anak sa Ginoo. Naa na kay new mindset, Christ-centered thinking, dili na sa imuha padulong. A new direction, living for God's purpose, dili na kay ikaw ang nagplano sa imuhang kinabuhi. So how transformation happens? No, through God's grace, through the Holy Spirit, and through the obedience of God's word. Amen. It is a process, no? Ang kanidong transformation dili na siya isa ka ana transform na ka. It is a process mo gani nga naay sanctification kay kita ginahinahinay ta, no? Og pagbag-o sa Ginoo. To transform is like a caterpillar becoming a butterfly. The change is total, not partial. Moto nga kung nagkamang ka, maabot ang panahon nga malupad na ta. No? A transformed life shows change attitudes. Imong kagulingon. Change attitudes. Change priorities. Change behavior. Change? Kasi nangog change behavior dia. Change. Kain ng change kay. Basta change ba? Mahimong change ba? Kanang gapos ba? Ayun, change behavior. Change behavior. Okay? So, transformation is not about self-improvement. It is God's grace changing us from the inside and out. Amen. Ikaduha. Ato ning paspasan. No? Psalms chapter 50 verse 23. Sorry. The one who offers thanksgiving as his sacrifice glorifies me. To one who orders his way rightly, I will show the salvation of God. Matthew chapter 5 verse 16, in the same way, let your light shine before others that they may see your good deeds and glorify your Father in heaven. So ang second outcome sa pag-experience nato sa abundang grasya sa Ginoo is God is glorified. Amen? Ano man ang glorified? It means to give honor, to give praise and recognition to God by revealing His greatness, character, and worth. No, atong i-point ang attention
dili na sa atua, kundi toward God. Kay kung maka-experience man gud ta og abundang grasya sa Ginoo, unsa may ingon na to after? Thank you, Lord. Di ba? Thank you, Lord. Ayaw pod mo kalimtig pasalamat ang Ginoo. Abounding grace does not end with us. It points back to God. Mao na akong giingon nga dapat mo bounce ra ba? Thank you, Lord. Pag dawat, thank you, Lord. Dawat, thank you, Lord. Dili na siya mahuman. Dili mahuman kay ngano man ang abundang grasya sa Ginoo, dili man pod mahurot. Amen. Isa pa, being good in your workplace. Transform naman ka, di ba? So meaning, mahimo kang mayong ehemplo sa imong trabahoan. Whatever you do, do it for the glory of God. Amen. God is glorified when His grace is seen in our lives. Mahimaya ang Ginoo kung makita sa uban ang kausaban sa tong kinabuhi. No? Thanksgiving flows from our hearts. Ang mga naka-experience og abundang grasya sa Ginoo, sige og smile. Mao to gingon ako ganiya nga kung makikita kag sige og smile, naka-experience gyud na sa abundang grasya sa Ginoo. Except katong mga nagbaklay-baklay nga nagkahubo diha. Wa gyud ta kabalo unsa ilang nasa nahuna no. Sige ra man ta sila smile. Ana. No, ayaw pod bugunahon na ana ha. Napod sila ilaha pong kinabuhi. So, muna nga ang naka-experience sa Ginoo sa ang mga tao nga nag-experience sa abundang grasya sa Ginoo, magsigi og smile. Kay diha makita ang himaya sa Ginoo. Amen. Kit kanunay mang maayo ang Ginoo sa atong kinabuhi, naga-provide ang Ginoo sa atong mga pagkinahanglan mo nang sige kitag smile. Alam mo gihatagan kag panalangin mo ka sama ni oy. Gamaya ni oy. Walay panalangin ana. Amen. So ang third and final outcome of God's abounding grace. Atong balikan tong una. Unsa tong una? Transformation. Ay kaduha, God is glorified, mahimaya ang Ginoo. Ay katulo, third and final outcome of God's abounding grace. 2 Corinthians chapter 4 verse 15, all this is for your benefit, so that the grace that is reaching more and more people, nag-expand na, may cause thanksgiving to overflow. Inayam katapad, overflow. I will request the musicians be to get ready be sa ilahang mga positions. Overflow daw ang pagpasalamat para i-glorify ang Ginoo. So, ang katulo nga outcome sa overflowing o abundant grace sa Ginoo is overflowing thanksgiving. So, overflowing. Unsa man dyan overflowing? Nag-awas. Ato lang simplihon. Nag-awas. Exceed to the limit. Spill over. No? More than enough. Buot pasabot nga ang abundang nga grasya sa Ginoo mo resulta sa pagpasalamat nga nagaawas pod kay ngano man nagaawas man pod ang iyang grasya. Amen. So when believers recognize that ang atuang unsay naa sa atua kay tungod sa resulta sa grasya sa Ginoo. Ang atuang natural response is magpasalamat. No nga ma-realize na to ba nga kining tanan na ako naangkon ba? Akong trabaho, ako ang family, akong anak, nga buutan kaayo, dili gid magpabuyag. No? Nagtarog eskwela, ang akong mga bahandi, gikan gunitanan sa Ginoo. Mao na nga kita, ang atong kasing-kasing magbuto-buto ba, kay nga naman gusto yun magpasalamat. Amen! Kinsay gusto magpasalamat karon sa Ginoo? Tungod sa abundang grasya nga inyo nadawat. Ha? I-recognize nato na. Give thanks to the Lord, for He is good. Give thanks to the Lord for He is good. Kay ang Ginoo maayo sa atong kinabuhi, no? Wala pa ta na panganak dinhi maayo na gyud ang Ginoo sa atong kinabuhi. Amen. Dili ta magsulusama atong 9 kabuok nga lepers nga giayo sa Ginoo pero wa gyud ning balik sa pagpasalamat. Isa ra kabuok ang ning balik. Muna mo iyahang kinabuhi ang atong dapat sundon. Nga di nato kalimtan ang blesser. Kaya basig nag-enjoy na ta sa blessing, pero ang blesser nakalimtan na. Amen. Dili ba yung nato ma-appreciate ang ginagmay nga blessings kung dili pa nato ma-experience nga kanang hapit na tamawadan. Dili ka ka-experience, dili ka ka-realize kung unsa ka blessed nimo sa pagmata nato sa buntag. Kay ang uban, naningkamot mo ginhawa aron lan maugmaan pa. Amen? Muna sa ginagmayng detalye sa itong kinabuhi, na-realize nato ba nga, ang gininhawa,
nga gihatag sa Ginoo, angay gyud natong pasalamatan. Amen. Palakpakan natong Ginoo na. Muna karon, i-recognize nato nga gitagaan gyud ta og abundang grasya sa Ginoo. Manindog ta? Manindog ta karon ka adlaw? Ingnem katapad, you must be thanks living, not just thanksgiving. Dapat ang atong kinabuhi puno sa pagpasalamat, puno sa pagpasalamat. Amen. So believers become less complaining. Believers become less complaining and more content. No, kung mapasalamaton kayo ato ang kasing-kasing gigamit man sa kaaway ning mic. Pero grasya sa Ginoo daghan tag mic. Amen. Walay makapugong sa agenda sa Ginoo karon, no? Believers become less complaining and more content, no? Basta kita mapasalamaton lang. Even in hardship, we find reasons to praise God. No? Because we see His grace at work. Nagapamuhat ang Ginoo. Thanksgiving is not just the result of having everything we want. It is the result of recognizing God's grace in everything we have. Amen? When God's grace abounds, lives are transformed, God is glorified, and thanksgiving overflows. Amen. Let's end this sermon, no, sa basahon na to. 2 Corinthians chapter 4 verses 16 through 18. Bisaya ni aron man atuad yung namnamon ang iyahang mensahe ha. Basahan ninyo, basahon na to with all our hearts. Ready? 1, 2, 3, go. Mao kana ang hinungdan nga wala kami magmaluya sa pag-alagad sa Dios, bisan kining among mga lawas nagaanam nga og kaluya, ang among espiritu nagapadayon sa paglig-on matag adlaw. Amen. Ang mga kalisdanan nga among giantos dinhi sa kalibutan dili bugat og lumalabay lamang, og tungod sa among mga pag-antos may nindot kaayo nga balos ang gitagana nga ang Dios kanamo, og kini walay katapusan og dili gyud matupngan, kay wala namo ipalabi ang mga butang nga among makita dinhi sa kalibutan, kundili gipalabi namo ang mga butang nga dili makita. Kay ang mga butang nga makita lumalabay lang, apan ang mga butang nga dili makita mulungtad sa walay katapusan. Amen. Palakpakan nato ang Ginoo. Kinsay excited sa mga butang nga dili nato makita? Amen. Maong padayon ta ing nimo katapad, padayon ta sa pagpasalamat. Okay, ang grasya sa Ginoo igo og dili gyud mahubas. Amen. So atong kantahon to atong kanta, no? Walay makalabaw sa imong katahom. Kinsay nagatuan na? Nga walay makalabaw sa katahom sa Ginoo, walay makalabaw sa grasya sa Ginoo. Sing this with all your hearts, no? Nga atuad yung hatagan og overflowing thanksgiving ang Ginoo karong adlaw. Kaya siguro sa routine na lang sa ato ang adlaw ba nga matata, makalimot ta sa pagampo, trabaho ta, pero usahay malimot na kita sa pagpasalamat ba. Karon himuon na to karon na. While nagkanta ani, ato juning ihalad sa Ginoo. Ginoong Diyos, dalaygon ka, awiton ko ang imong gugma, Ginoong Diyos, gamhanan ka, awiton ko, dalaygon ka. Come on, sing it. Way makalabaw sa imong katahom, way makalabaw sa imong katahom, way makatupong, wala joy makatupong sa grasya mo bahandi, way makasukot sa kaputli mong gugma, Ginoong Diyos, Ginoong Diyos. Way makalabaw, way makalabaw
way makasukod sa putli mong gugma, Ginoong Dios, Ginoong Dios. Dalaygon ka, pasalamati ang Ginoo. Ginadayig, ginasimba ka namo. Praise God. Thank you, Lord, sa kahibulong ang gibuhat mo. Pasalamati, pasalamati ang Ginoo. Pasalamatan ka sa kamaayo mo. Kung kinsa ka sa kinabuhi ko, daig, ginadaig, ginadayig, ginasimba ka namo. Sa kahibulong ang gibuhat mo. Pasalamatan ka sa kamaayo mo. Kung kinsa ka sa kinabuhi ko, kung kinsa ka sa kinabuhi ko, kung kinsa ka sa kinabuhi. Ko, kung kinsa ka sa kinabuhi ko. Now, I want you to remember the first time nga gihatag sa Ginoo sa imuha ang imong gipangandoy. Gikan sa pinakagagmayng butang hantod sa pinakadako. Himua karon nga okasyon nga imong pasalamatan gikan sa pinakagamay nga panalangin hangtod sa pinakadako nga panalangin sa Ginoo. Come on, speak it out. No? Pasalamatan nato atong Ginoo. Oh Lord, we thank you, God, for your God, Lord. Salamat. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Yes, Lord, we thank you, God. You're worthy of all our thanks, Lord. Kay kung dili tungod sa Ginoo, wala gyud tay ato, wala gyud tay makabuot, wala gyud tay makabuot. Ato ang trabaho, ato ang kaalam, atong negosyo, atong mga amigo, pamilya, gikan tanan sa Ginoo. Lord, thank you, Lord. I know God is hearing all this thanksgiving nga nagagawas sa itong bakba karon. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Nagaingon ang Ginoo sa kuha karon. Duulan ninyo ang inyong mga pamilya. Pasalamati pod sila. No? Kamo nasa stage. Dula. Inyong papa, inyong mama, inyong mga igsuon, pasalamati. No? Kay diha sa pamilya, kung mapasalamaton ganita mga pamilya, mudagayday maguna sa tibuok community nato din sa church. Kay gusto magkata mahimong channel of God's abounding grace. Amen, duula. Pangayag pasaylo daw. Kung naakay mga ginatago nga mga kaligut-gut or pagdumot. Kay ang pagdumot, mao nay rason nga dili na to ma-experience ang abounding grace sa Ginoo.
Kabalo ko na ay uban. Na ay uban. Nga wala pa ilang panimalay dinhi. But I know, time will come by God's grace. Kabalo ko, na ay uban, na ay struggle, na ay battle nga pakigbisugan karon. Pero kana nga battle, ayaw na i-take control. No, i-surrender na nato sa Ginoo kay aron kita magmadaogon. Amen. Wala man kay pamilya dinhi by blood, but kabalo ko, kami nasa church og labi na ang atong Ginoo nga atong amahan, no? Na ay kauban ka dinhi. You are not alone. Restoration has come this morning. It's because of the grace of God that is abounding. Amen. Atong balikon og kanta ang chorus. Ginadayig, ginasimba ka na. Yes, Lord, we thank you, God, sa kahibulong at ibo. Pasalamatan ka sa kamaayo mo. Ko dahil Ginoo ginadayig ginasimba ka namo sa kahimulungan gibuhat mo. Pasalamatan ka sa kamaayo mo. Kung kinsa ka sa kinabuhi ko, kung kinsa ka sa kinabuhi ko, kung kinsa ka sa kinabuhi ko. Palakpakan na to ang atong buhi nga Diyos. Lord God, Father, we thank you, God, for this wonderful word this morning. Lord, dawata kining tanang pagpasalamat. Lord, nga gikan kanamo kay kini, Lord, resulta lang sa among nadawat nga abunda nga grasya diha gikan kanimo. Lord God, wala kami ang arang gi panghambog Ginoo kundi kami, Lord, wa gyud mi mabuhat kung wala ka sa among kinabuhi. Busa, Lord, dawata kini tanang pagpasalamat ug tanang mga restoration sa relationship. Isa ka act of thanksgiving na God sa imuha. And Lord God, I pray nga ikaw gid God magapadayon sa pagpamuhat sa kinabuhi sa amua sa mga membro sa Digo City Church na kami magkinabuhi as one family. We must love one another, no? Ang gugma sa Ginoo magasentro sa ato ang panimalay dinhi sa Digos Church. And Lord God, we offer you our lives, we offer you our church, we offer you our everything, Ginoo nga amo ang naangkon. Lord, kining tanan amo ring gibalik tanan dungog kahimyan di alam ang kanimo. Thank you, Lord.